Assalamualaikum, ako si Ibrahim Casey. Kumusta kayo? Sa video na ito, pag-uusapan natin patungkol sa mga DH o kasambahay dito lalo sa Saudi Arabia. Dahil kahapon may sinend sa akin yung isang kaibigan ko, classmate ko dati. Ito yung video. Ito, medyo hindi na siya nagpe-play ngayon. Buti naman dahil kahapon nagpe-play pa ito. Na-i-post ito sa Facebook. Bale, nanood ko siya. Si Kabayan, itinago niya yung cellphone niya sa isang sulok ng kwarto. Tapos, yung dumating yung amo niya, may pinag-uusapan sila is about sa pera. Pero parang hindi naman yata yung hindi binibigay yung sweldo niya kasi ang pagkatanong sa kanya is parang binibigyan siya ng mga choices na bakit hindi mo sinabi ganito na lang o ganyan. Parang pinapapili siya. So, mukhang hindi naman yata about sa hindi binibigay ang sahod niya. Well, hindi natin alam yung punto ng story. Pero sa video na ito, nakita natin na yung sa mga nakanood, ewan ko lang kung meron pa iba na nakanood nitong video nakahabol sa pag-post sa Facebook. Sa bandang gitna, dumating na yung asawa ng amo niya, pati yung anak na babae. Tapos kinakausap siya ng maayos yung asawa. Pero yung amo niya na lalaki is galit na galit dahil nga hinahanap yung cellphone. Alam na cellphone niya sa isang sulok lang ng kwarto na binibideo sila. So tinatanong lang sa kanya nasaan yung cellphone, ibigay niya. Hanggat nagmatigas talaga si Kabayan, ayaw ibigay. At alam nila na baka binibideo sila. Siyempre, sa totoo lang, dito sa video na to hindi ako mag one-sided lang, no? Both titignan natin yung mali. Parehas silang dalawa may mali sa video na ito. Yung mali ng amo niya is yung saktan siya ng ganyan, sinipa siya, sinapak siya. At yung mali din naman ni Kabayan is pinapakita niya yung privacy ng amo niya. Which is, alam natin bawal na bawal yun dito. Alam natin kung gaano sila ka-privacy sa buhay nila, di ba? Sobrang private. Lalo ang mga babae nila, hindi mo dapat yan makita nang hindi nakadamit ng maayos, hindi nakatakip ang buhok at muka. So, parang itong si Kabayan na hindi yata dumaan ng pidos na parang hindi nga alam yung mga pinagbabawal dito sa Arabia. Bali, marami akong experience dito na dinala pa talaga dito sa Islamic Center, dinala talaga dito sa opisina, mga may alitan ng amo nila. Kaya iba-ibang storya na din na natanggap ko dito at nag-aaway siya dito pero alhamdulillah napag-ayos natin. So, ang mga ma-share ko sa inyong mga problema na na-experience ko na dumating dito sa opisina, inshallah share ko sa inyo mamaya. Bali dito, pag-usapan muna natin to na ano ba yung karapatan nila dito. Una, sobrang mali kapag ipinapublic mo yung privacy ng amo mo. Tulad ng asawa nila, anak nilang babae. Ito yung mga hindi natin pwedeng gawin na tulad ng gawain ng Pilipino. Karamihan ng Filipino is wala namang alam na privacy, di ba? Halos lahat minsan nagla-live pa sa loob ng bahay, nakikita ang buong kamag-anak. Wala yun sa atin, di ba? Pero dito, iba yun. Sensitive dito. Lalo sa totoo lang, sa Islamic rules, bawal talaga yun. Lalo yung video na ito, nakitang-kita yung madam niya, kitang-kita yung anak ng amo niyang babae, yung hubog ng katawan, hindi sila nakaayos, nakadamit sila pang bahay, kumbaga. Tapos hindi pa sila nakahijab, walang abaya. Tapos pinapublic nila ng ganito. Sa totoo lang, pwede din makasuhan si Kabayan. Pati yung nag-share nito sa Facebook is kapag nahanap ka is pwede kang kasuhan. Kaya siguro today nawala yung video. Kahapon andyan pa yung video sa Facebook. Pero today nawala. Siguro nahanap ng amo at pinadelete sa Facebook. Okay lang sana kung yung amo mo lang mag-isa doon, yung lalaki na sinasaktan ka, nakita sa video at wala nang ibang babae doon na kamag-anak. Yung amo mo lang na lalaki. Okay, pag pinablik mo yun, so hindi ganun na ka-privacy dahil wala naman babae. Pero usapan na may mga babaeng nasama sa video ay kahit sa Islamic rules, hindi pwede yon. Lalo, ikaw ay isang kasambahay nila, isang trabahador nila, obligasyon mo na protektahan ang kayamanan ng amo mo, protektahan ang privacy ng amo mo. Yan ang mga dapat mong gawin bilang ikaw ay may amo. So, ito yung mga Islamic rules, no? Sa totoo lang, baka may mag-comment na sasabihin, Islam na naman. Islam is perfect, sa totoo lang. Islam is perfect yung rules, ang Muslim ang hindi, no? Kaya nga sabi nila, kung gusto mo pag-aralan ng Islam, study Islam, not Muslim. Islam is perfect, Muslim are not. So, yun ang dapat mong tandaan. So, yung mga dumating na kaso dito, yung isa, naalala ko, karamihan sa kanila is spoiled eh. Sa totoo lang, minsan kasalanan din ni Kabayan eh, kung bakit nagkakaalitan sila ng amo nila. Minsan may pride din kasi tayo mga Pinoy eh, no? Ayaw din natin masyadong magpakumbaba. Minsan may attitude din tayo o hindi natin makuha yung loob ng amo natin, no? Masyadong nagko-conflict talaga yung parehas na attitude. So, yung dinala dito is mga 2 beses na puro si Kabayan din ang may mali na masyadong spoiled, no?
Yung unang dinala dito, naalala ko, karamihan pa nga sa kanila is mga Muslim pa eh. Yung mga iba, Muslim din eh. Taga Mindanao eh. Masyadong, yung isa hindi daw malinis. Yung isang kabayan, tapos nagkukulong sa CR ng matagal, halos isang oras, nagsi-cellphone daw. So ang ginawa ko, tinignan ko kung ano yung side ng amo niya, kung ano din yung side ni kabayan, at pinaintindi ko sa kanilang dalawa. Kasi may punto din si kabayan na napapagod daw siya, yung hindi din niya alam kung sino yung amo niya talaga. Kasi nga, kunwari, yung tatay o yung nanay sabi, wag na daw siyang magluto ng pagkain for dinner. Tapos yung dumating itong maldita na anak na nagalit, bakit daw walang luto sa bahay? Siya pa ang pinagalitan. Sabi niya, sabi ng tatay mo, ng nanay mo, wag na ako magluto. So nagalit. So hindi niya alam kanino siya makikinig. So sinabi ko dun sa anak ng amo niyang babae na hindi niya alam sinong amo niya. Sabi nila, wag na siya magluto. Sabi mo, bakit walang pagkain, magluto siya? So yun, at least nagkaintindihan sila at sinabihan si kabayan na nasa tamang oras ang paggamit ng cellphone, no? Huwag magkulong sa CR na doon kinakausap kung sino-sino. Buti nga pinagbibigyan pa kayo mag-cellphone. Sa totoo lang, kapag mapanood ng Arabo itong video na ito, yung shinare sa social media, ay magiging sanhi na pagbabawalan na nila lahat ng mga kasambahay na magkaroon ng cellphone. Sa totoo lang, karamihan na din na dumating dito nagbalik Islam is wala silang cellphone talaga. Hindi na sila pinapagamit ng cellphone ng amo nila sa loob ng 2 taon. Imagine mo, 2 taon na kontrata, wala kang cellphone, wala kang internet. Pag gusto nila tawagan yung pamilya nila, load lang. Pagbibigyan sila ng amo nila saglit, tatawagan nila yung pamilya nila monthly. So yun lang, imagine. So maswerte pa yung mga ibang kasambahay dyan na may cellphone pa. Dahil karamihan ng mga amo nila, mga ibang amo dito is mahigpit na. Dahil sa mga ganitong nangyayari, pinapublic yung mga anak. Meron pa kami na kilala noon, isang vlogger, isang YouTuber din na binibideo niya yung anak ng amo niya, pinopost niya sa YouTube. Yung simula nalaman ng amo niya, kinuha yung cellphone niya. Dumaan ba talaga tayo sa PDOS? Di ba dapat alam natin yung mga patakaran na yan, yung mga batas na yan na privacy nila, wag mo ipakita. Alam ko, sobrang cute na mga anak nila, no? Gusto natin i-share. Pero wala eh, hindi pwede yun eh. Privacy talaga sila eh. No? Hindi natin pwedeng gawin yun. I-apply sa kanila yung kultura natin. So, yun ang mga dapat natin pag-ingatan dito. Yung isa naman naalala ko na isang kabayan is sobrang spoiled. Grabe. Sabi, yung reklamo ng amo niya, maghapon daw naka-cellphone. Maghapon naka-headset, nakikinig ng music. Kapag tinatawag siya ng amo niya, hindi na niya naririnig. Dahil sa lakas ng tugtog na maghapon siya nakababad sa headset. Ang trabaho niya is umaga, i-prepare lang niya yung breakfast ng amo niya at yung mga anak. Pag umalis na sila sa trabaho at pumasok na sa school, yun, sa bahay lang na maglilinis at pwede na siya magpahinga. Tapos, pagdating ng sunset, i-ready na yung dinner at mga 7, tapos na trabaho niya, pwede na siyang pumunta sa kwarto niya. Bale, 7 pa lang, umaakit na siya sa kwarto niya at sinasara niya yung pinto niya, wala na siyang pakialam. Ganun lang yung trabaho, ganun siya sa ka-spoiled. Tapos, ang gusto lang na amo niya is wag mag-cellphone habang ng trabaho, habang nasa trabaho. Kasi nga, hindi na siya nakakapagtrabaho na maayos. Imagine mo, sabi 7 pa lang, pwede na siya umuwi sa kwarto niya at magpahinga at mag-cellphone. Ang aga-aga, 7 o'clock, pwede na siya mag-cellphone ng gabi. Samantalang sobrang spoiled talaga yung si kabayan. Sabi ko nga sa kanya, sana alisin mo daw, wag ka daw makinig ng music. Sabi niya, yun lang daw libangan niya habang nagtatrabaho. Muslim pa yun, taga Mindanao pa naman. Hindi daw siya nakakalabas, gusto niya ng day off. Shinare namin sa amo niya na gusto niya ng day off. Sabi, walang problema, araw-araw nga halos umaalis sila yung mag-asawa kasama yung anak nila. Pupunta sila sa mall. Pag niyayaya siya, ayaw yung sumama. So sabi ko doon sa kabayan, imagine mo, niyayaya ka ng amo mo, lumalabas sila sa gabi sa mall pero umakit ka na sa kwarto mo ng 7 o'clock. Ayaw mo sumama sa kanila. Yun na lang ang day off mo na araw-araw kang pwedeng sumama sa kanila, lumabas. Na kung may gusto kang bilhin sa labas, sumama ka sa kanila. Kasi syempre ayaw kayo nang bigyan ng isang araw na as in day off talaga na lalabas ka mag-isa. Baka iba yung gawin mo, di ba? Makipag-meet lang kung sinong lalaki dyan. Iniingatan ka din nila. So yun yung mga na-experience ko dito. So sana may matutunan tayo dito na wag natin i-public sa video na ito. Mali din talaga itong lalaki na to na sinaktan niya si kabayan ng ganyan. Imagine mo kung nanay mo yun, kapatid mo, asawa mo nagtatrabaho ng ganun sinaktan. Kahit sino magagalit talaga. Dapat talaga makulong yung lalaki na ito o magbayad ng penalty. Depende sa Islam kung ano yung batas na ipaparusa sa ganung lalaki. Pero si kabayan din is may kasalanan sa pagpapublic ng privacy ng amo niya. Tulad yung asawa na kitang-kita ng lahat.
yung hubog ng katawan, nakadamit pang bahay, walang hijab, walang abaya, is malaki talaga ang kasalanan mo din na pwedeng ikaso sa'yo. So yun ang ingatan natin. Wag natin ipapublic yung privacy ng amo natin. Sana may natutunan kayo doon. At inshallah sa ibang video pag-uusapan natin yung experience ko kung paano natin makuha yung loob ng amo natin. Paano tayo maging malapit sa amo natin or sa mga kamag-anak, sa mga uncle o sa mga kapatid. Inshallah pag-usapan natin sa ibang video dahil may experience din ako dyan kung paano makuha ang loob nila. Dahil dati din may isa sa kamag-anak na amo ko is hate din niya ako, pero alhamdulillah ngayon sobrang ang laki ng pagbabago. So inshallah sana gabayan kayo ng Allah at ingatan kayo sa mga ganitong klaseng pangyayari at hindi na maulit at magkaintindihan kayo ng amo nyo inshallah. At kung may problema lang kayo, sana daan nyo sa maayos na pag-uusap na magkaintindihan kayo, dahil alam natin dalawang magkaibang kultura is minsan talaga is parang volcanong sumasabog. So yun na lang, maraming salamat sa inyo at mag-ingat kayo yung mga kabayan natin dyan. At taste lang 2 taon, makakabalik din tayo sa ating mga pamilya sa Pilipinas inshallah. Maraming salamat sa panonood at pakishare to sa mga ibang DH din na kilala mo. Saka hindi lang din sa DH, pati yung mga iba na tulad ng driver, basta yung pasok ka sa loob ng bahay ng isang pamilya, na ito yung mga kailangan mong malaman sa kultura at sa mga patakaran lalo sa Middle East. Shukran at maasalan.